Ang masaklap dito mga kapatid sa Islam, ang mga ulama pa, ang mga nagbabawal pa ng kasamaan, ang minamasama ng mga tao. Kung ano-ano ang ipinagbabato sa kanila ng mga masasakit na salita, bakit ninyo pinapakialaman ng mga taong yan? Kayo ba yung nagpapakain, naghahanap buhay yung tao, tapos ganito-ganito? Ang sinasabi sa mga mangangaral ay mga basher, mga inggitero, selos, pasikat, pakialamero, walang hikma, hindi marunong magda'wa. Para saan pat nag-aral ang mga ulama kung hindi rin nila naunawaan ng tunay na kaparaanan ng da'wa? Ano ito? Tayo yung nakaunawa ng paraan ng da'wa, tapos yung mga ulama hindi sila marunong magda'wa? Ang pinagsasabihan pa na hindi marunong magda'wa ay ang mga mangangaral sa Islam. Huwag na nating hintahin na saka pa natin marirealize ang mga sinasabi sa atin ng mga ulama kapag dumating na ang parusa ni Allah. Suportahan natin yung mga nagbabawa ng kasamaan. Hindi yung doon ka pa mapapabilang sa hanay ng mga supporter ng mga gumagawa ng kasamaan. Supporter ng mga gumagawa ng mga fitna. La hawla wala quwwata illa billah. Napapaloob sa suratul Fatiha, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. O Allah, gabayan niyo po kami tungo sa matuwid na landas, landas ng silang iyong mga pinagpala. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. At huwag ang landas ng silang mga nag-ani ng iyong sumpa at iyong galit at ng silang mga nangaligaw. Ayon sa mga ulama, ang silang mga nag-ani ng sumpa at galit ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang mga Yahud at ang mga katulad nila. Alam ba natin mga kapatid, kung bakit sila sinumpa ni Allah, bakit sila ginawang mga unggoy at mga baboy sa Quran? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Lu'ina alladhina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam. Dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu, labi'sa ma kanu yaf'alun. Sa banal na Quran, sa surat Al-Ma'idah, sa verse 78 hanggang 79. Ang mga isinumpa ay yaong mga di naniniwala mula sa mga anak ni Israel sa pamamagitan ng dila ni David sa Zabur at ni Jesus sa Ebanghelyo na anak ni Maria. Iyan ay sa kadahilanang sila ay sumusuway at lagi nang mapanlabag kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu. Sila ay dati nang hindi nagbabawal sa isa't isa mula sa gawaing masama na kanilang nagawa. Sadyang napakasama ng anumang kanilang lagi nang ginagawa. Walang pag-ialaman, hindi nagbabawal sa kasamaan. Sa ibang sura, sa Suratul A'raf, verse 164, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. At nang ang isang pamayanan mula sa kanila ay nagsabi, bakit pa ninyo pinapangaralan ang isang mamamayang malapit ng wasakin ni Allah o parusahan ng isang matinding parusa? Tatlong grupo itong mga tao nangyari sa kapanahunan ng mga Israelita. Mayroong mga grupo na mapaglabag, palasuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroon din mga grupo na sila ay yung mga matutuwid, nagbabawal sa kasamaan, nangangaral, nagpaparating sa katotohanan, nagbibigay babala
sa silang mga taong sumusway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroong pangatlong grupo. Ano ang pangatlong grupo na ito? Hindi na nga sila nakatulong sa pagbabawal sa kasamaan. Kanila pang kinukonsinti ang mga gumagawa ng kasamaan. Pinagsasabihan nila ng hindi maganda yung mga nagbabawal ng kasamaan. Bakit pa ninyo yan sinasabi sa kanila? Bakit pa ninyo yan pinapangaralan yung mga taong yan? Paparusahan din yan ni Allah. Ang kanilang kinukumentan ay ang mga nagbabawal ng masama. Ngayon, napagsabihan na haram yan, sabi, silos yan. Subhanallah. Sasabihan ka na, inggit yan. Subhanallah. Panginsulto sa mga ulama. Panginsulto sa mga nagdada'wa. Wallahi, hindi malayo ang galit ni Allah sa mga taong ganito, mga kapatid. Hindi na nga sila nakatulong sa pagbabawal sa kasamaan. Kanila pang kinukonsinti ang mga gumagawa ng kasamaan. Ang resulta nito, mga kapatid, pinarusahan sila ni Allah. Ang mga gumagawa ng kasamaan, pati na rin yung mga kumukonsinti sa mga gumagawa ng kasamaan at nagko-comment ng hindi maganda sa mga nagbabawal ng kasamaan. Yan ba ang gusto nating mangyari, mga kapatid? Yan ba ang gusto nating mangyari? Na wala nang nagbabawal ng kasamaan at dumating na sa atin ang galit ni Allah, parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala. At nang ang isang pamayanan mula sa kanila ay nagsabi, bakit pa ninyo pinapangaralan ang isang mamamayang malapit ng wasakin ni Allah o parusahan ng isang matinding parusa? Sila ay nagsabi ang mga nagdadaawa, sumagot ang mga nangangaral, upang kami ay maging malaya sa pananagutan namin sa harapan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Upang kami ay maging malaya kapamukas sa kataksilan. Pangalawa, baka sakali sila ay matakot din kay Allah kalaunan, insyaallah. Ito ang da'wa, mga kapatid. Ito ang pagbabawal sa kasamaan. Kahit na sa tingin natin ngayon ay malabong makinig yung mga tao, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Ipagpatuloy natin ang pagpaparating sa katotohanan at pagbabawal sa kasamaan. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, darating ang gabay ni Allah. Kasi kung wala na magsasalita, magiging normal na ang haram na gawain sa lugar. Ito ang da'wa, mga kapatid. Hindi tayo pwedeng magbingi-bingihan. Hindi tayo pwedeng magbulag-bulagan. Hindi pwede yung walang pakialaman. Hindi. Kasi nakatungtong tayo sa lupain ni Allah. Nakikinabang tayo sa mga biyaya ni Allah. Ang hangin na ating nilalanghap ay pagmamay-ari ni Allah. Kaya dapat lang din na magpasailalim tayo sa batas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pwede yung wag niyo kami pakialam. Hindi yan pwede. Ha? Hindi naman yung mga ulama yung nakikialam sa inyo. Kundi si Allah subhanahu wa ta'ala ay iniubligahan niya tayo na magpasailalim sa batas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Madali lang naman yan. Kung ayaw natin magpasailalim sa batas ni Allah, umalis tayo sa lupain na pagmamay-ari ni Allah. Huwag tayo makinabang sa mga biyaya ni Allah. Maghanap tayo ng lugar na hindi pagmamay-ari ni Allah subhanahu wa ta'ala at tiyak na hindi natin yan makakaya. So wala tayong choice maliban sa magpasailalim na lamang sa batas ni Allah subhanahu wa ta'ala. So nawa po ay maunawaan natin ang kahalagahan ng pagbabawal ng kasamaan sa ating mga lugar. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Katakutan ninyo ang fitna na hindi lang ang mga gumagawa sa inyo ng kasamaan ang mapipinsalaan nito. Matatamaan ng fitnang ito, bagkus kahit yung hindi gumagawa ng kasamaan. Dahil sa pag-iwan nila sa pagbabawal sa kasamaan, ay matatamaan din ng fitna na ito. Kaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang ginatatakot natin. Kasi once na magbaba si Allah ng kaparusahan dahil sa pag-iwan natin sa pagbabawal sa kasamaan, ay pati yung mga nagsasala, pati yung nakaitim na yung kanyang noo, lahat tayo, damay-damay tayo sa parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi natin mamimili si Allah.
Hindi natin masasabihin, ya Allah, hindi naman ako nagganito. Kasama ka rin. Napaparusahan ni Allah dahil sa nagpasawal. Hindi na ninyo kinikibo, wala kayong pakialam sa mga nakikita ninyo mga haram sa inyong mga lugar. So hindi po pwede yung pananahimik, mga kapatid. Magsalita na, sabihin na nila ang nais nilang sabihin. Basta tayo atin lamang ginagampanan ang iniobliga sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, at natatakot tayo na baka madamay tayo sa galit ni Allah subhanahu wa ta'ala. Para mas maunawaan natin, mga kapatid, kung lahat tayo ay nakasakay sa barko at mayroong isang tao na kanyang binubutasan ng barko na kung saan na tayo ito nakasakay, hindi natin pakikialaman. Nakita mo na binubutasan niya yung barko, hindi mo pakikialaman. Katangahan yan kung hindi mo pagbabawalan. Bakit? Kasi pag hindi mo yung pagbabawalan, hindi lang yung nagbutas ng barko ang mapipinsalaan, bagkus lahat kayong nakasakay sa barko na yan ay damay-damay na mapipinsalaan. Ganito ang da'wa. Ganito ang pagbabawal sa kasamaan. Hindi tayo pwedeng manahimik sa mga haram, mga gawain, mga bid'a, mga shirk na lumalaganap, mga fitnan lumalaganap sa ating mga lugar. Kasi kung magpabaya tayo, ay kasama din tayo sa galit ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yun po, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kaya hindi natin masisisi ang mga ulama, ang mga ngaral. Kahit na hindi sila pinapakinggan ng mga tao, patuloy pa rin nilang ipinapalaganap, ipinaparating sa atin ang katotohanan. Hindi porke walang nakikinig sa kanila ay iiwanan na nila, hindi. Sapagkat ma'dhiratan ila rabbikum, ayon kay Allah, na sinabi ng mga taong mga naunang mga ngaral, ang kanilang itinugon sa mga tao na kanilang sinasabi, bakit pa ninyo yan sinasabi? Bakit pa kayo nangangaral? Bakit pa kayo nangangaral sa kanila? Paparusahan din naman yan ni Allah. O kaya katulad ng mga sinasabi ngayon, bakit pa ninyo sinasabi hindi rin yan makikinig yung mga yan? No. Ma'diratan ila rabbikum. Amin lamang ginagampanan ang iniobliga sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, para sa kabilang buhay ay wala na tayong pananagutan sa harapan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So nawa po, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay magtanda tayo. Pinapaalalahanan tayo ni Allah hinggil sa mga nangyari sa mga naunang mga nasyon. Kung bakit sila mga naging unggoy, bakit sila ginawang baboy ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga naunang nasyon. Bakit sila nilunod ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nang sa ganun ay hindi natin magaya ang kanilang mga pagsuway kay Allah. Huwag na nating hintahin na saka pa natin marirealize ang mga sinasabi sa atin ng mga ulama kapag dumating na ang parusa ni Allah. Ngayon, ang nangyayari, ang pinagsasabihan pa na hindi marunong magdawa ay ang mga ulama, ang mga scholar ng Islam, ang mga nagpapalaganap sa turo ng Islam, ang mga ngaral sa Islam. Wallahi, delikado tayo. Delikado tayo. Delikado tayo, mga kapatid. Ang minamasama pa ay ang mga nagbabawal ng kasamaan. So, kung hindi natin kayang magbawal ng kasamaan, suportahan natin yung mga nagbabawal ng kasamaan. Hindi yung doon ka pa mapapabilang sa hanay ng mga supporter ng mga gumagawa ng kasamaan. Supporter ng mga gumagawa ng mga fitna. La hawla wala quwwata illa billah. Gabayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa Islam.